We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Kasulo nagbungkara sa Iriga City Public Market. Nasa 109 stall owners na apektaran kan insidente. Si Jessica Kalinog nakatutok. Ang sentro kan komersyo sa Iriga City, sa saro sa ng pipirakan mata, naging sentro kan dakulang danyos. Pasado alas 12 kasubagong matanga, ang Iriga City Public Market sa Barangay San Francisco, kinakan nin dakulang kalayo. Gibo subuot sa light materials ang pirang pwesto sa lugar, kaya marikas man na naglakop ang kalayo. Nag-abot nin ikaapat na alarma ang kasulo. Magin ang fire station asin volunteer groups sa mga kataid na banwaan asin syudad. Nagtarabang naman sa pagpalsukan kalayo. Alas 2:47 ka na ideklarar ng fire out ang lugar. Pagkaaga ang pirang store owner, nagpupurot na sa naman kan mga baryang nawalat sa saindang nasulong pwesto. Dakulang kalugihan daa para sa indaan nangyari. Si Michael, igwapanin mga bagong deliver na bagas kasuudma, kantidad 27,000 pesos, nakabalis sa mga nasulo. Sulamenteng ang bakal na tukawan na sa nangani daan natada sa saindang tindahan. Ay siyempre wala po tayong magagawa doon ma'am. Halos binuhos na namin dyan, nandiyan yung mga pera namin. Magtatrabaho na lang muna siguro ma'am. Wala naman pong iba, alangan naman pong magmumuk tayo. Hindi naman po dyan natatapos yung ating buhay. Natumtum ang kadaklan sa mga transient tents sa palibot kan merkado. Ang meat shop ni Dananay Pochi, dikit na sana, maaabot naman kan kalayo. Maray na sanang antrapal nindaan sulamenteng nadamay sa sulo. Lalo nang ang hirap pag pagsisimula sa negosyo. Kaya malaking pasasalamat. Kaya po, maraming salamat talaga sa Diyos kasi kumbaga pagliligtas niya po at pag-iingat sa amin. Nagpapadagos pa sa ngunyan ang mapping operations kan Iriga City Fire Station sa public market. Siring man na padagos paan sa indang investigasyon sa posibleng pigikanan kan kalayo. May nakakita daw na ang dahilan yung electrical wires na natunaw yung rubber na insulator niya and then dumapo doon sa sa mga trapal na nakalagay sa mga sa transient tents. Kabali man sa mga pig-aaram pasangunyan kan mga otoridad ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Dakulang pasasalamat man kan Iriga City LGU asin mga otoridad na zero casualty o mayong nakulugan sa nangyaring kasulo. Magkakaigwa kami ng meeting ka mga concerned local government unit offices kung paano ang relocation. But as on the provision of immediate relief assistance, si Ma'am Maridel, our City Social Welfare Development Office, may pinag-preposition na po kami. May assessment man nagigibuhon sa 109 na apektadong mga stall owner asin tulong pamilya sa PNR property para sa posibleng financial assistance asin kung mapupwedeng mailaog ang mga ini sa Sustainable Livelihood Program kan DSWD. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Presyo sa kada pidaso nin sugok na mababakal sa Naga City People's Mall nagbaba nin 50 sentimo susug sa mga wholesaler asin retailer. Bastanteng supply kay ni rason subuot kan paghuros sa presyo. Ani ba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, kung magagawi ka sa Naga City People's Mall para magsaod-urog na sa third floor kan merkado, anas kay tray din sugok an sa imo mahihiling siring Kate kang nasa likod ta, naninhuni subuot kan dakol ngunya na supply kan sugok. Nasa 500 na tray nin sugok ang diniliver ngunya na aldaw sa Naga City People's Mall ni Aguilar Mancilio.
halipang sipokot Camarines Sur ang mga sugok na ini na nakatagama sa iba pang tindahan sa syudad. Kung ikukumpara subot kan mga nakaaging bulan kan taong 2023, mas dakol ang supply ning sugok sa ngunyan. Kita talaga si ninda kadto, manok na pigpapasugo, kaya ko yan kinakapos. Kung ngunyan, ang iwan ito, sabi ni Sir na Gary, na madagdag sinda ning kuya ning manok. O yun na ni, inabot na kan December, nagsurugok na. Katakod kay ini, nagbaba ning 10 hasta 15 pesos kada tray. Ang nababakal na sugok sa merkado publiko kan syudad o 50 sentimos na bawas sa kada pidaso. Mga last week ng January, dito lang nagbaba ang sugok. Siguro sobra-sobrang supply natin ngayon. Apuera kan mga sugok, hali sa mga banuan kan Sipokot asin Baaw. May mga nagabot pa subot na supply hali sa Batangas. Ay dakula pong tabang yan sa mga konsumidores, lalo na sa mga seniors. Ang bakery na ini sa Barangay Concepcion Grande, ugma sa pagbaba sa presyo kan sugok na sarosubot sa mayor na ingredient sa paggibo ning tinapay, alagad. May mangyayari kayang pagbaba sa presyo o pagdagdag sa timbang kan tinapay? Si mga ingredients na mahal, yan, prober, yes, tapos yan, baking, os arena, yun ang nagmahal. Kaya dahil pa si boss presyong magbaba siya, ang arena halangkaw pa. Kate, may forecast naman ang mga wholesaler nin sugok huli kan pig-antisiparang epekto kan El Nino asin man tag-init na posibleng magluya subot ang supply kan sugok na makakaapekto man sa presyo kaini. Nakakaapekto ka subot, Kate, ang mainit na panahon sa produksyon kan mga manok nin sugok. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sa ikalamang magkakasunod na semana, piglalaomang liwat na maglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, pwedeng maglangkaw nin 75 centavos hasta 95 centavos per liter ang gasolina. 1 peso and 50 centavos hasta 1 peso and 70 centavos sa kada litro kan diesel, asin 1 peso and 5 centavos hasta 1 peso and 15 centavos naman per liter sa kerosene. Ang piglalaomang paglangkaw na ini sa presyo kan mga produktong petrolyo, pigko-konektar sa mga pag-atake asin kasulo sa mga oil facility kan Russia. Epektibo ang nasambitan ng paghiro sa presyo sa aldaw nin Martes, Pebrero 6. Miyembro kan Concepcion Criminal Group na subuot nasa likod kan mga nakalot na kalansay sa Libon kan 2022 nasa kustodiya na kan mga otoridad sa Albay. Pirapang nawawarang persona, padagos nahahanapon kan NBI Bicol. Si Rosie Nievan nakatutok. Makalis maaresto kang National Bureau of Investigation sa Laguna kan Enero 29, pigpuli na sa probinsya kan Albay si Roel Cabrillas. Saro sa mga pigtutukdong nasa likod kang nakalot na mga kalansay sa Banuan kan Libon Albay kan bulan nin Hunyo 2022. Liwat ining pighampang sa media kan NBI Bicol, asin paramientras na matinir sa indang kustodiya, mantang nagahalat kan commitment order gikan sa korte. Kung babalikan, pirangal daw sa na Makalis bawianin buhay sa sarong operasyon si Gilbert Concepcion ang nagtitindog na leader kan Concepcion Criminal Gang, sunod na nadakop si Cabrillas. Alaga da isubuot makampante ang mga otoridad, huli takadakol pa ining galamay na kaipuhang susugon. Ang mulos-mulos, meron na pong kampo ng SAF dyan. Salamat naman at medyo nabawasan ang atrocities dyan. Presently, yung grupo nila tatlo na. Nagre-reorganize sila. Mga sub-leaders nila. Apuera kay ni aminado man ng NBI na igwapanin po mas o menos 20 mga biktima ang grupo na padagos na pigahanap kan mga otoridad. Kaya sa ibong kan pagkagada ni Gilbert, da isubot pwedeng sabihon na nagluya na ang Concepcion Group. Hindi pa natin masasagot kung talagang safe ang Libon, pero mag-iingat na lang muna ang mga tao para sa pagbabalik nila ulit. Pig-share tuman kan NBI na daw anong mangyari. Dahil sindamapundo hasta sa dain natutuldukan ang krimen asin pa nga abuso ka na sambitan ng grupo sa probinsya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga bulong na exempted sa 12% tax siringkan bulong sa cancer, diabetes, hypertension asin iba pa, nadagdagan pa susub sa BIR. VAT exemption sa mga bulong, dakulang kagianan subuot para sa mga may helang asin sa senior citizen. Uyang report ni Chris Novelo.
Masarong dekada na poon kan madiskubre kan 82 anyos sa si Alfredo Aton na may helang palansyang diabetes. Poon subot kan madiagnose kan nasabing helang, may 4 na maintenance na bulo ining iniinom kada aldaw na subot dapat magminti sa pag-inom. May nakukuha man na pension kada bulan alagad kulang pa subot ini, urog na tapwera sa diabetes, may pigi-inom man ining bulong para sa hypertension. Yan, 4 na yan, ay naabot yan sarong bakal ko, 12,000. Inaabot man ng labi 1,800 pesos kada bulan ang nagagastos sa iniinom na maintenance na bulong kan 70 anyos sa si konsorsya na may helang na hypertension. Mag-aasa na lang ako sa ditkontoro tindahan. Igo akong estudyante. Dako lang tabang kung may ning bat. Kaya dakulang bagay daw para kay Tatay Alfredo asin konsorsya ang anunsyo kan Bureau of Internal Revenue na nadagdagan pa ang listahan kan mga bulong na VAT exempted. Bukod sa bihon kaini, mas mababa pa ang presyo. Kaibanan sa mga bulong na inian para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness, tuberculosis sa sinibapa, susog sa Revenue Memorandum Circular No. 17-2024 kanahensya na piniluwas kan Enero 26 kan presenteng taon. Madadagdag ang 21 na mga bulong na ini sa 59 na bulong na inot ng pigtanggalan ng 12% VAT, susog sa Section 109 kang National Internal Revenue Code of 1997, Train Law as in Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Napuli sa Karambola kan tulong lunadan ang nangyaring aksidente sa tinampo sa porsyon kan Barangay Trabisia, Ginubatan, Albay. Susog sa report, sarong truck ang aksidenteng nakabangga sa poste kan kuryente sa lugar, rason tanganing makabangga man digdi ang sarupang truck. Hasta sa nabangga man kay ni ang nagdadangadang na closed van. Tulos man na pigrespondehan kan mga otoridad ang insidente asin idinalagan sa ospital ang mga sakay kan mga imbueltong lunadan para sa maninigong atensyon medikal. Ang insidente nagkausa man ng trapiko sa mga nagaaging motorista. Maabot sa 400 na customer complaints na resibi kan DTI Bicol sa bilog na 2023. Warranty kan mga produkto saro sa top 3 na ipigrereklamo kan mga konsumidor. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Kasabay kan padagos na pagpapakusog asin pagbisto sa diretsos kan mga konsumidor. An pagdakulman kan mga reklamong nakakaabot sa Department of Trade and Industry. Sa Bicol Region, 399 consumer complaints ang naresibi kan Consumer Protection Division kan DTI Bicol sa bilog iyan na taong 2023. It can also be interpreted that our business establishments ay bakos na aware kang obligations ninda kung kaya may mga nababiolate sinda and may mga nagrereklamo. But then sabi ko, ang pinakano mag-generate kay ni aram na kang mga consumers ang sindang mga diretso. Kaya whenever na nahiling ninda na may day na susunod sa mga batas, nagpapile sila ng complaint. 35% kan mga reklamong naresibi kan ahensya kan nakaaging taon manungod subuot sa Consumer Product Service and Warranties, partikularmente ang reklamo sa mga bagong bakal na appliances o behikulo. Kabali man sa top 3 complaints ang manungod sa panloloko o bakong rasonableng paagikan pagpapabakal nin produkto, asin mga substandard na klase kaini. Ang gigibon po kang Department of Trade and Industry kaya is that they will invite both parties for a mediation conference to see to it na lahat ng avenue para ma-settle or mapag-urunan ang reklamo kay itong consumer ay mahiling. Pigpapagiramduman man kan DTI ang publiko na maging rigmat sa pagbakal sa paagikan online. Ta nagdadakulman ang mga reklamo na imbuelto ang online transactions. Miski ang mga sari-sari o mini grocery stores na nagpapabakalin mga basic necessities and prime commodities, dapat man subuot na maging responsable sa pagmangno na ang sa indang mga ipigtitinda, bakong expired asin nag-agi sa tamang proseso. Sinda Romel, very careful subuot sa mga pigpapabakal nindang produkto sa indang tindahan. Regular man na pigihiling ang mga expiration date kan mga paninda. Pag ma-display naman kami digdi sa tindahan, ang siluma, yun man itong pigiinot min tigdi-display. Tapos, pang si bagong delivery. Mabakal. Pero di pa man yan, goods pa man yan.
Ang mga business owner asin mga konsumidor, pareho subuot na igwang responsibilidad pag-abot sa pagbakal asin pagpabakal nin mga produkto. Kaya dakulang bagay na pareho man an mga ini may kaaraman sa ley, siring man sa saindang mga diretsyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na nakakaapektar ang trough o extension kan low pressure area. Huring nanotaran ang LPA sa rayong 310 kilometers south of Zamboanga City. Sigun sa pag-asa, nagtitinir na hababa ang tsansa kaining maging bagyo asin piglalaoman na matutunaw o mawawara man sa mga masunod na aldaw. Kasabay kan epekto kan trough kan LPA, dagos-dagos man ang pagdanay kan duros amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan uran sa Bicol Region. Alagad kaipuhan taman po giraray na maging alerto en kasong may biglaan na pag-ambon o thunderstorms. Posible man na uranon ang pirang lugar sa Visayas asing dakulang parte kan Mindanao. Bastanteng supply nin tubig sa mga umahan asin supply nin kuryente. Pigpeprepararan na kan mga otoridad asin iba pang opisina sa Bicol Region como pag-andam en kasong mamatean ang epekto kan El Nino sa rehiyon. Uyan report ni Rosie Nieva. Daw padikit-dikit nang namamatean ng El Nino phenomenon sa ibang parte kan Bicol Region, bastante pa man kirari ang patubig sa irrigation canal sa mga umahan sa probinsya nin Albay. Sigon sa National Irrigation Administration, nakataranong naman nin paroy ang mga paraoma kaya diin ang gayong mamamatean ang epekto kan El Nino in kaso tamaan ang probinsya. Padagos man ang mga proyekto na ginigibo kang niya, arog na sana kan desiltation work sa manlain-lain na farm areas. Inikaya ang masirbing long-term solution para mayong maging problema ang bulos kan tubig sa mga umahan. Sa ngunyan po, almost 100% naman yung sa yung planted, especially in 1st and 2nd district. In 3rd district, siguro I think 2% na lang yung ongoing pa yung planting. Pigsyerto kan Camarines Norte Electric Cooperative sa sangguniang panlalawigan ang sa indang kahandaan sa posibleng pagkakaigwaning problema sa supply kan kuryente in kaso mamatean ang epekto kan El Nino. Sigun sa kooperatiba, sangunyan igwasin danin bilateral contract quantity o agreement sa sarong power supplier kung kaya da problema ang supply kan kuryente. Alagad posible man giraray na magkaigwaning problema sa ibang issue na luwas na sa jurisdiction kan kooperatiba, arog kan bigla ang downtime sa transmission kan NGCP na nagre-resulta sa yellow as in red alert status kaya nagkakaigwaning power outages. Meron po tayong supply pero po pag nagkaroon ng downtime, yung pong nangyari noong mga nakaraang taon na yellow alert, red alert, hindi po kayang sagutin at yun po yung sinabi ko sa konseho na hindi ko po ma-assure. Sa ngunya nakikipag-ordinar namon subuot ang provincial government sa iba pang opisina para sa anumang pwedeng solusyon in kaso magkaigwaning power crisis ngunya na taon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pigseselebrar ngunya na aldaw ang World Wetland Day como parte kan mga programa asin aktibidad na nakasentro sa pangangataman sa katubigan o fresh water sa bilog na Kinakban. Katakod kay ni sa banwaan kan Bulan Sorsogon. Pinangenotan kan Municipal Environment and Natural Resources Office, mga barangay official asin iba pang grupo ang paglilinig sa kapalibotan. Sinabayan pa ini kan pagtatanom nin mga kawayan sa gilid kan salog na dakula subuot ang maitatabang para malikayan ang soil erosion. Nangapudan man ang mga otoridad sa publiko na imantinira ang kalinigan asin pangangataman sa kapalibotan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nasa 11 milyong piso na kantidad nin pigtutubudang marihuana asin shabu nakuha sa posisyon kan duwang persona sa Iriga City. Mantang sa syudad ni Naga, sarong barangay Tanod ang nagpositibo sa ginibong surprise drug testing sa saindang barangay. Iba pang detalye tutukan sa report ni Jessica Kalinog.
17 bloke nin pigtutubudang marijuana na kinakarkulong 17 kilos an gabat asin maabot sa 1.7 billion pesos an kantidad. Igwa pa ni nasa 30 gramo nin pigtutubudang shabu. Inigabos an nasamsam sa posesyon kan duwang drug personality sa ginibong buy-bust operation sa San Isidro, Iriga City. Sa datos kan Camarines Sur Police Provincial Office, nagluluwas subuot ang dakulang demand kan marijuana, puyong nauubos ang supply kan common drugs na shabu. And based naman doon sa previous mga accomplishment natin sa illegal drugs, medyo malaki yung mga quantities nung shabu na nakukuha, no? All around the country yan. And itong marijuana, itong as of this time talagang pinag-aaralan natin, bakit posible ba na magsiship na naman o kinukulang ba yung supply ng shabu? Sa bulan sa nanin Enero 2024, kantidad 14 million pesos din illegal na droga ang nakumpiskar sa magkakasuway na operasyon kan mga otoridad sa bilog na Bicol Region. Sa datos kan PNP Bicol, 145 mga drug violator ang sa indang naarestar sa 119 matrayumpong police operations katakod kan laban kontra illegal na droga. Sa Naga City, sarong Barangay Tanod ang nagpositibo sa ginibong surprise drug test kan Barangay San Francisco sa saindang mga opisyales asin empleyado. Sa ngunyan, suspendido ang Tanod na isa sa irarong pa sa confirmatory test. Garo natin tarampo dahil siya, tanalok siya kan sa iyang mga barkada. So dahil mo nang niya ko inisip na bilang saro ka sa mga autoridad kang barangay, Tanod ka, dapat dahil kita na-imbilto sa mga sering. Mauot subuot kan Barangay Council na maging pangarugan sa saindang mga residente. Siring man na maprotehiran ang deklarasyon kan PIDEA sa saindang lugar, komo saro sa mga drug-cleared barangay sa syudad. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pagkagadan asin pagkairido ka nagkapirang motorista na irehistro sa magkakasuhay na aksidente sa man-ibaybang lugar sa Kabikolan. Ang detalye kaini tutukan sa report na ini. Gada ng sarong lalaking rider makalis na makabangga ang pigmamaneho kaining motorsiklo sa sarong nakaparadang truck sa parte kan Diversion Road Barangay ito Mang Talisay, Camarines Norte. Tulos man na nakaresponde ang MDRRMO, alagad huli sa malalang tama na sinapukan biktima, pigdeklara na ining dead on arrival sa ospital. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. Enot naman na pigpaabot kan CNPPO sa HPG ang mga reklamo dapit sa mga nakaparadang truck sa lugar na peligroso para sa mga motorista. Lugadan man ang sarong rider makalis na makabangga sa nag-U-turn na lunadhan sa Imelda Boulevard sa Barangay Kapilihan, Virac, Catanduanes. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima na napag-aramang mayo nin helmet asin lisensya. Sinundan inikan banggaan kan duwang motorsiklo sa parte kan San Isidro Village sa parehong banwaan. Lugadan na napat na sakay kan duwang imbeltong motorsiklo na tulos man na ipigdalagan sa ospital. Sa Nabua, Camarines Sur, lugad sa Lalawgon ang pigsapukan sa motorista makalis na mahulog sa umahan ang piglulunadan kaining motorsiklo na naaksidente sa porsyon kan Barangay Bustrak. Mantang sa Banwa ni Lagunoy, pigrespondihan kan MDRRMO ang sarong motorista na suminemplang sa mahalnas na tinampo sa Barangay Kamagong Agkata. Sa report kan MDRRMO Lagunoy, daima naguuran kan mangyari ang aksidente, alagad aspaltado ang tinampo na talagang mahalnas na agihan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. San Isidro 1 Pumping Station kan MNWD nasaro sa mga mayor na pumping stations kan Water District, isa sa irarom sa 5 aldaw na preventive maintenance pun sa Lunes, Pebrero 5. Uyan report ni Chris Novello. Nakatala ang isa irarom sa preventive maintenance kan Metropolitan Naga Water District o MNWD ang saro sa mga mayor nitang pumping station sa Lunes, Pebrero 5 hasta Pebrero 10. Katakod kay ini 5 aldaw na makakamat ining maluya hasta mayong bulos nin tubig ang mga barangay kan San Isidro, Cararayan, Balatas asin mga pagtaraid na lugar. 2 dekada naman kaya ang San Isidro 1 pumping station na nakakapagprodusir ng 60 liters per second na tubig kaya riribayan na kan opisina ang makina kaini. Below performing machines, makina, pinagre-rebayan tanin bago, tangani pong maibalik si dati niyang kapasidad. Mapuon ang preventive maintenance ng alas 8 ng aga sa Lunes. May mga pumping station pasubot na isa sa iraram sa scheduled maintenance uli sa kalumaan kan mga ini. Kaya ang water refilling station na ini sa Cararayan,
Antisipado na ang dagdag na cost of production sa loob ng pirang aldaw hulikan mo lihas na mayong bulos ng tubig. Siyerto man subuot na maluyan sa indang benta, huli kan aktibidad kan MNWD. Actually, additional cost yan sa mga may sadiring tubigan. Inot na inot kay puan ming mabisuan ng samoyang customer sa mga sitwasyon para maaraman ninda kung taano pwede ma-delay ang samoyang serbisyo. Pandua, baka imbes na gabos na tauhan ko maglawg, baka pwedeng banga-bangaon ko muna sindata, baka day kayanon kang supply. Pigsisyerto man kan MNWD na ginigibo kay ni Ann Gabos, nga nanday gayong mamatian ang epekto kan 5 aldaw na preventive maintenance. Kay ba na nasubot digdian pagkondusyon ng air scouring o paglinig sa pipeline kan water district. But sa bihong kayan, pinaglilimpyata si mga linya. Overtime po pa kaya ang sediments kayan, including si baybay, natitipon. So kung saan natipon siya, duman nag-low pressure and low supply dahil agihang kang tubig sadit na. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ang mas maaaksyon na panibagong season kan walang matigas na pulis sa matinik na misis madadala na sa Domingo, Pebrero 4, alas 7:15 nin Banggi. Uyan report. Ngunyang Biyernes sa Love, Die, Repeat. Pauro-utrong kamalasan ang mabubuyagyag dapit sa past ni Bernard. Ano daw ang sikretong pigtatago ni Bernard asin Chloe? Asin si Isay daw ang pigsasabi na nagmamawot na magraot kan pamilya ni Angela. Ang tabayanan ang mga nagiinit pang eksena sa Love, Die, Repeat, 8:50 PM sa GMA Prime. Maaksyon na mas makangirit pang mga eksena andara sa mga kapuso kan season 2 kan walang matigas na pulis sa matinik na misis. Maikutan istorya kan kapuso comedy action series kay Major Tolome Reynaldo na bistado sa iyang pagiging dedikado asin mayong takot na pagdakop nin mga kriminal. Welcome home, ga! Alagad minatiklop sa iyang agom na si Gloria. Ang tabayanan sinda Senator Bong Revilla como Tolome, Beauty Gonzales como Gloria, kaibanan sinda Carmi Martin, Gestoni Alarcon, EJ Falcon, Jacqueline De La Torre, sir! Saan ka galing? Sa labas, sir. Ang ibig ko sabihin, saan ka pinanganak? Sa ospital po, sir. Dizel Lopez, Nino Mulak, Dennis Trillo, asinda kulpang iba. Madadalanan walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 2 puon sa Domingo, February 4, 7:15 PM sa GMA Network. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.